Please, kahit saglit lang. Pakinggan mo lang ang Manong Mario, open the gate and let him in. Hindi ko na pinatapos ang gusto niya sabihin at agad akong tumaliko dito. Narinig ko pa ang pagbukas at pagsara ng gate kaya alam kong nakasunod na ito sa akin ngayon. Pumasok ako sa bahay at dumiretso sa sala. Lumabas lahat ng mga kasambahay at kaming dalawa na lang ang naiwan dito sa loob. I motioned him to sit down at umupo din ako sa katapat ng inuupuan niya. Priscilla, anong gusto mong sabihin? Get straight to the point dahil wala akong oras para sa drama mo. I said coldly while looking at him. I saw how his gray eyes watered after hearing what I said. Kung dati kumikinang ito sa tuwing nag-uusap kami, ngayon wala akong mababakas na kasiyahan sa mga ito. Priscilla, is he my son? He's my son, right? Tanong nito habang malamlam na nakatingin sa mga mata ko. I can see the hope in his eyes while waiting for my answer. Wala na din namang silbi kung idadanay ko pa dahil sobrang halata naman ang pagkakamukha nila. Please, Priscilla, tell me the truth. Ito na lang ang pag-asa ko. Malungkot nitong sabi sa akin. Nakita ko pang pinalis nito ang luhan tumakas sa mata niya. What happened to him? Bakit naging ganito siya ngayon? Ako ay naguguluhan sa ipinapakita at ikinikilos niya. Para itong nawala ng pag-asang mabuhay. Yes, your son. Sagot ko sa kanya pero iniiwas ko ang aking tingin. I don't want to see the pain and sadness in his eyes. Baka hindi ko maiwasang maiyak din sa harap niya. Bigla itong humagulhol. I don't expect that he would react that way. Agad itong lumapit sa akin at lumuhod sa harap ko. Hindi ako nakagalaw dahil nabigla ako sa ikinilos niya. Niyakap ako nito ng sobrang higpit. Napakaramdam ko, sa akin siya kumukuha ng lakas. Yumuyugyug ang mga balikat nito at palakas ng palakas ang pag-iyak niya. Hindi ko na rin napigilan ang aking sarili. Hindi ko alam pero pakaramdam ko'y nasasaktan din ako para sa kanya. Hindi ko akalain na aabot kami sa ganito. Ano bang nangyari sa amin? Ang saya-saya pa namin bago ang araw ng kasal namin pero bakit naging ganito? I'm sorry, love. I'm very, very, very sorry. Paulit-ulit itong sabi habang nanatili itong nakayakap sa akin. Hindi ako makagalaw sa sobrang higpit ng pagkakayakap niya sa akin. Hinayaan ko itong manatiling nakasubsob ang mukha sa balikat ko. Pakiramdam ko'y basang-basa na ang balikat ko sa mga luha niya. Nang kumalma na ito, pinunasan ko muna ang luha sa akin mukha bago ko marahang itinulak ang katawan niya palayo sa akin. Sinanyasan ko itong umupo. Imbis na bumalik ito sa pwesto niya, nanatili itong nakaluhod sa harap ko. Ayoko pa sana magsalita ulit pero wala itong balak na umalis sa harapan ko kaya nagsimula na ako. Ano nangyari sa atin, Akiro? Ito pa lang ang lumabas sa bibig ko pero nag-uunahan ng pumatak ang aking mga luha. Pakiramdam ko bumalik ako sa araw na iniwan niya ako sa altar. Bakit tayo umabot sa ganito? Bakit mo nagawa sa akin yun? Alam mo naman na ikaw na lang meron ako, diba? Alam mo na sa'yo lang umiikot ang mundo ko, pero bakit mo nagawa akong iwan? Pinalis ko ang luha sa aking mga mata dahil nalalabo ang aking paningin. Sobrang sakit ang ginawa mo sa akin. Kung sana sinabi mong hindi ka pa pala handa, maintindihan ko naman. Hindi kita pipilitin na ituloy ang kasal. Sana hindi mo na lang ako pinaasa. Sana hindi mo ako pinangakuan kung hindi mo pala kayang panindigan. Alam mo naman kung ano mga pinagdadaanan ko, di ba? Alam mo naman na isa lang hinahangad ko. Ang makasama ang tao magmamahal at tatanggap sa akin kung sino ako. Wala akong ibang hinangad na kirong mula sa'yo. Tanging pagmamahal mo lang. Handa akong ibigay ang lahat para sa'yo. Kaya kung pagsilbihan ka habang buhay kung yun ang gusto mo. Durog na durog ako nung araw na yun, Akiro. Akala kong mamamatay na ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Punong-puno ng katanungan ng utak ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Iniwan mo na lang ako na parang basahan. Nagmakaawa pa ako sa'yo pero nagawa mo pa rin akong talikuran. Parang mo na rin akong pinatay ng araw na yun.
Dinig sa buong bahay ang paghihinagpis ko. Sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang nailabas lahat ng saloobin ko. Sinubukan niya akong hawakan pero pinigilan ko siya. Kailangan ko pa ilabas ang mga hinanakit ko para maibsan na ito. Ayoko na nito. Pagod na akong dalhin ito sa dibdib ko. Alam mo bang hinintay pa kita doon? Umasa akong balikan mo ko. Umasa akong babalik at itutuloy natin ang kasal pero walang bumalik ni anino mo. Ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Ilang ulit kitang pinatawad at tinanggap pero ilang ulit mo rin ako sinaktan. Hindi ka pa na ako nagtanto. Iniwan mo pa ako sa harap ng altar. Sa harap ng Panginoon. Bakit Akiro? Bakit? Nanginginig na ang katawan ko sa sobrang pag-iyak. Naninikip na rin ang aking dibdib at nahihirapan na akong huminga. Hindi ko na napigilan nang yakapin ako nito ulit. Sabay kami nag-iyak ang dalawa. Ramdam ko ang paghihinagpis niya. Kanina habang nagsasalita ako, wala din tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. I'm sorry, love. I'm sorry kung naduwag ako. I'm sorry dahil mas pinili kong layuan ka dahil natakot ako. Natakot ako. Ako ang maging dahilan ng ikakapahamak mo. Hindi ko kakayanin mawala ka sa akin. Kaya pinili kong lumayo sa araw ng kasal natin. Mahal na mahal kita at mas pipiliin kong mabuhay ka. Kahit ang kamuhian mo ako. Sana mapatawad mo ako, love. Wala ko ibang babae minahal. Nung araw na iniwan kita, kasama na rin ang pag-iwan ko ng puso ko sa'yo. I love you so much that I'm willing to sacrifice my happiness for you. Walang tigil din ang pag-agos ng mga luha niya. Pulang-pula na ang mga ito sa kakaiyak. Hindi mo man ako mapatawad ngayon pero maghihintay ako. Maghihintay ako mahanap mo sa puso mo ang pagpapatawad sa akin. Hinawakan nito ang kamay ko at wala na akong lakas na bawiin pa ito sa kanya dahil nalalambot na rin ako. Hayaan mo kung bumawi sa'yo at sa anak natin. Alam kong hindi pa huli ang lahat. Handa akong gawin ang lahat para mapatawad niyo ako. Hindi ako mawawala ng pag-asang maging buo ulit tayo. Sabi nito bago yumuko. Parahan pa nitong dinampian ng halik ang mga kamay ko pero wala akong maramdaman. Naguguluhan ako sa mga sinasabi niya pero wala na akong panahon na unawain iyon ngayon. Tapos na ang lahat. Nagkasakitan na kami. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay ang anak ko. Hindi man sabihin ni Ace sa akin pero alam kong hinahanap nito ang ama niya. Ayaw lang akong saktan nito kaya hindi nito sinasabi sa akin. Kakausapin ko muna ang anak ko. Hintayin mo ko dito at pakikilala kita sa kanya. Sa kanya ka nalang bumawi. Hindi ko siya ipagkakait sa'yo dahil karapatan mo rin kilalanin ang ama niya. Hanggang doon na lang yun. Kalimutan mo na tungkol sa atin. Yun lang ang hiling ko sa'yo at sana ito pa rin mo. Nakita ko ang paggalaglag ng balikat nito. Para itong talunan na yumuko at tinayaan ang mga luhang mag-unahang pumatak sa mga mata niya. Hindi ko na inintay ang sagot niya. Dumiretso na ako sa silid ng anak ko para kausapin ito at ipakilala sa kanya. It's about time for Dylan Ace to meet his father. Alam kong hindi pa huli ang lahat para sa kanila. Na kay Akiro na kung paano niya makukuha ang puso ng anak niya. Karapatan din ng anak ko na makilala ang ama niya. Hindi ko hayaang lumaki ito na pakiramdam niya hindi buo. My son deserves the love of father at sana sa pagkakataong ito'y mapanindigan na ni Akiro ang anak niya. Pagkalipas ng isang oras, bumalik ako sa bahay ng kapatid ko. Nung una ay ayaw pa kong papasukin ng mga bodyguards niya. Kung hindi pa ako nagwalat pinagsusuntok kung sino man ang humarang sa akin, hindi pa ako makakapasok. Kailangan ko magpakumbaba. Kailangan ko ang tulong ni Kuya. Wala na akong ibang malalapitan. Siya na lang. Kuya! Kuya! Tawag ko sa kanya. Alam ko nakakastorbo ako sa kanila pero siya lang may alam kung saan na mag-ina ko. Kailangan ko silang sundan. Kailangan ko silang puntahan. What are you doing here? Akiro! Dumagundong ang boss dito sa buong bahay nila. Kuya, please. Maawa.
Hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ko. Nalasahan ko pa ang dugo sa labi kong pumutok dahil sa lakas ng pagkakasuntok niya sa akin. Bakit mo itinago sa akin ang tungkol sa kasalanan mo? Bakit mo pinaabot sa puntong yun, ha? Isa kang malaking gago. Tama nang ako na lang nagkamali sa pamilya na to pero mas masahol pa palang ginawa mo. Sunod-sunod na sigaw nito sa mukha ko. Hindi ako makasagot dahil totoo lahat ng mga sinabi niya sa akin. Tama ang lahat ng kanyang sinabi pero ano magagawa ko? Manganganib ang buhay niya kung ipagpapatuloy ko ang kasal. What kind of an asshole are you, Akiro? You're so selfish. Palagi na lang sarili mong iniisip mo. Itinago mo na nga sa amin ang tungkol sa kasal niyo. Hindi mo pa sinabi lahat ng kalokohan mo. Damn it! Oo, makasarili na ako makasarili pero kung ikaw bang nasa kalagayan ko, itutuloy mo pa rin ang kasal. Kung alam mong mapapahamak siya. Mahal na mahal ko siya, kuya. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung mapapahamak siya ng dahil sa akin. Bakit ka naglihim sa amin? Kung hindi ka sana gago, edi sana hindi ito nangyari sa buhay mo. Ilang taon na, Kiro? Ilang taon mong inilihim sa amin? Paano ka nakakatulog sa gabi gayong alam mong may sinaktan ka? Nanggagaliiting nito sa akin. Hindi ko na mapigilan ang mapaluhod sa harap ng kapatid ko. Nakoma ako, kuya. Nakita ko ang pagkatigagal niya. Wala nakakaalam na nangyari sa akin 10 years ago. I was comatose for more than 1 month, kuya. Walang nakakaalam kung sino ang kukontakin dahil hindi maitsura mukha ko. Hindi agad nila ako nakilala. Mabutit nakasurvive pa ako. Nung nagising ako, sinabi ng mga doktor na tumingin sa akin na mahigit 1 buwan na akong walang malay. They kept me in the hospital dahil naisip nila baka may banta ang buhay ko. Kung hindi pa daw ako nagising, i-report na nila nangyari sa akin. Shit! Sinong may gawa sa'yo nun? Nakita ko ang pangingilid ng luha sa mga mata niya. Nakita ko ang awa at sakit sa mga mata ng kapatid ko. Sinubukan ko siyang balikan, kuya, pero hindi ko na nagawa. Pinagtulungan nila ako. Walang awa nila kung binugbog hanggang sa mawalan ako ng malay. Mga demonyo sila, kuya. Humahagulhol na ako. Pinuno ng paghihinagpis ko ang bahay nila. Oh my God, Akira. I saw Ava coming near me. Punong-puno din ng luha ang mukha nito. Agad naman itong dinaluhan ni kuya at pinaupo sa sofa. Hindi ko alam na may anak kami. Hinanap ko siya, kuya, pero hindi ko na siya makita. Naduwag ako dahil alam kong ako may kasalanan sa lahat. Kung sana naging matapang ako, baka sakaling hindi kami umabot sa ganito. Siya lang ang babaeng minahal ko, kuya. At hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa din siya. Ilang taon man ang lumipas, hindi na babawasan ang pagmamahal ko sa kanya, kuya. Kaya please, nagmamakaawa ko sa iyo bilang kapatid mo. Tulungan mo kung mabawi ang mag-ina ko, kuya. I need your help. Sila na lang ang nagbibigay lakas sa akin para mabuhay. Ayusin mo ang sarili mo, Kiro. Hindi ka babalikan na mag-ina mo kung ipapakita mo sa kanila kung gaano ka kamiserable. Kung gaano kamiserable ang buhay mo. Have you seen how strong Engineer Montes now? She's known as the new monster of this industry. You made her a monster. Ikaw lang ang may kakayahang paamuhin siya. It's only you who can tame the monster in her. I will give her address to you. I can even help you get inside their village pero hanggang doon lang may tutulong ko. I'll leave everything to you. Sana this time, mapanindigan mo na siya. Huwag kang magpadala sa takot. Huwag mo kong gayahin. Fight for your love. Maging matapang ka. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat tungkol sa amin ni Priscilla. Kung paano kami nagsimula at kung paano kami umabot sa ganito. Galit na galit si kuya nung nalaman niya ang tungkol sa pagkakoma ko. Sinabi nitong ipapahanap niya ang may gawa nito sa akin. I already tried pero malinis ang pagkakagawa. Walang makikita na CCTV footage sa lahat ng mga establishmentong malapit sa simbahan. Burado lahat at halatang pinagplanuhan. Alam ko sinisisi ako ni kuya kung bakit nangyari sa akin to. Kung sana hindi ako naglihim sa pamilya ko, natulungan pa nila ako.
Masyado kasi akong mapagmataas noon. Pakiramdam ko kaya kong gawin ang lahat na wala ang tulong nila. Palagi ko kasi iniisip na kakumpetensya ko si kuya. Na siya lang ang palaging number one sa mata ng mga magulang namin. Na siya lang ang magaling sa lahat ng bagay. Samantalang ako, pagbubulakbol at pagwawaldas lang ng pera ang alam. Pero nagbago ako na makilala ko si Priscilla. Binigyang kulay niya ang buhay ko. Binago ko ang sarili ko. Inayos ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa kanya pero nadala ako ng takot. Hindi ko mapanindigan ang ipinangako ko sa kanya. Gulong-gulong utak ko habang nagmamaneho papunta sa address nila. Kuya, already instructed his bodyguard to call the security para hindi ako harangin papasok ng subdivision nila. Muntik pa akong madiskrasya dahil hindi ko maiwasan ang pag-uunahan ng mga luha sa aking mga mata. Kailangan ko mag-ingat. Haharapin ko pa ang anak ko. The moment I saw the boy's face, alam ko sa sariling anak ko siya. Kilala siya ng puso ko. Gusto ko siyang takbuhin at yakapin kanina pero naunahan na naman ako ng takot. Natakot akong baka hindi niya ako tanggapin. Takot akong baka hindi niya ako kilalaning ama niya. Punong-puno ng takot ang puso ko pero kailangan kong maging matapang at harapin na mag-ina ko. Ilang oras na ako nag-aabang dito sa harap ng gate nila. Kanina pa pabalik-balik ang gwardiya nila para tanungin kung ano nangyari sa akin. Konting oras na lang, makikita ko ng anak ko. Hindi ako aalis dito sa harap ng bahay nila kung hindi ko makakausap ang mag-ina ko. Haharapin ko ang galit na Priscilla sa akin. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa kanya pero handa akong tanggapin anumang parusa niya sa akin. Ayoko nang mabuhay sa takot. 10 taon ang sinayang ko. 10 taon. Bigla ako nabuhay nang makita ko may tumatakbo sa labas ng bahay nila. Agad ako lumabas ng sakyan. Hindi ko na napigilang maging emosyonal ulit. Hindi ko nga alam kung saan pa nanggaling itong mga luha ko. Kagabi pa ako umiiyak pero hindi pa rin ito nauubos. Seeing my boy dribbling that ball makes my heart constrict in pain. Kung sana hindi ako naging duwag. Kung sana hindi ako naging gago. Kalaro niya sana ako ngayon. Marahan ako lumapit sa gate nila. Nakita ko pa ang pagka-alerto ng gwardiya nila pero nung nakita nitong punong-puno ng luha ang mukha ko, hinayaan ako nitong makalapit. Sir, may problema po ba? Tanong nito sa akin pero hindi ko sinagot. Nakita ko pa ibang katulong na nakatingin sa amin. Ibinalik ko ang tingin sa aking anak na patuloy lamang sa paglalaro mag-isa. Biglang napunta ang bolang nilalaro niya dito sa gawi ko kaya hinabol niya ito. Son, I call him in a whisper. Halos ako lang din na nakarinig sa sinabi ko. Lalo na labong akong paningin na magtama ang mga mata namin. Looking at his beautiful gray eyes is like I'm looking at my young self. Mas mubuhos pa ang mga luha ko nang huminto ito at humarap sa akin. Who are you? Why are you crying? He asked. Hindi ako nakasagot dahil dinama ko ang boses niya. Para itong musika sa akin pandinig. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa kanya. Kita ko naging malungkot ang mukha nito habang nakatingin sa akin. His eyes, his nose, his lips. Everything about him is mine. Anak ko siya. Anak ko ang batang nasa harapan ko ngayon. Oh God, what have I done? Ito na ba ang parusa mo sa lahat ng mga kalukuhan ko? Please, Lord, have mercy on me. I need my son. Kailangan ko sila sa buhay ko. Nakita ko ang pagmamadali ni Priscilla na makalapit sa amin. Masuyo nitong kinausap ang anak namin para pumasok muna sa bahay. Kahit anong pagsisisi pa ang gagawin ko ngayon, hindi ko na maibabalik pa ang lahat pero hindi ako susuko hanggat hindi ko sila mababawi. I followed her inside her house. Ang laki na ng pinagbago niya. By looking at her now, I know how successful she is in her career. Marami na nakakakilala sa kanya kahit nung Ortega pa ang ginagamit nito. Matunog na ang pangalan niya. Malakas na ang kutob ko noon pa. Pakiramdam ko kilala ko na talaga kung sino siya kahit hindi ko pa alam ang katotohanan pero binaliwala ko lang ang lahat ng ito. Masaya ako na kahit nangyari iyon sa amin, ipinagpatuloy niya ang kanyang pangarap. Hindi siya sumuko dahil sa pangiiwan ko sa kanya. Nung magsimula na itong ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob sa akin, sobrang naliliit ako sa akin sarili.
Ang tanga-tanga ko dahil iniwan ko siya. Kung nakapag-isip lang ako ng maayos, baka nagawan ko pa ng paraan na mailigtas siya kahit hindi ko siya iwan. Hearing those words from her is like a knife that keeps stabbing my heart million times. Nanikip din ang aking dibdib habang nakatingin sa kanyang humahagulhol. Habang binabalikan ang lahat ng nangyari sa amin. Alam ko ang lahat ng pinagdaanan niya. Alam ko nag-iisa na lang siya pero dahil sa pagiging duwag ko, ako po mismo ang nakasakit sa kanya. I'm sorry, love. I'm sorry. I keep repeating those words na kahit sa ganoong paraan, kahit konti, kahit gaano kaliit mabawasan ang sakit na ibinigay ko sa kanya. Wala siyang kasalanan. Wala siyang pagkukulang. Tanging ako lang ang naduwag kaya nangyari sa amin iyon. Pero isang malaking sampal sa akin ang nakiusap itong kalimutan ang lahat na nangyari sa amin. Paano ko gagawin yun kung sa loob ng 10 taon wala akong ibang ginawa kundi isipin at hanapin siya? Ang kagustuhang mahanap siya ang nagbigay lakas sa akin para mabuhay sa araw-araw. Pero ano ngayon ang gagawin ko? Ayaw na ako nito sa buhay niya. Binuron niya na ako sa puso at isip niya. Hindi ko siya masisisi dahil ako mismo namumuhay din ako sa sarili ko. Ang gago-gago ko. Abot-abot ang kaba na aking nararamdaman habang hinihintay kong lumabas ang anak namin. Ang daming katanungan ang tumatakbo sa isip ko. Paano kung ayaw niya sa akin? Paano kung hindi niya ako tanggapin bilang ama niya? Paano kung may gusto na itong iba para sa mommy niya? Hindi ko kakayanin. Please, God, help me. Help me with my son and my love. Daddy? Halos takbuhin ko ang distansya namin dalawa. Hindi ko mapigilang humagulhol habang yakap ko ang maliit na katawan ng anak ko. Damandama ko ang init ng katawan ng anak ko. May anak ako. Totoong may anak ako. Buhay na buhay siya at niyakap ko na. Hindi ito isang panaginip lang. Hindi ko maipaliwanag ang sayang aking nararamdaman nung tinawag niya akong daddy. Pero hindi ko rin maiwasang malungkot sa mga panahong na sayang ko. Yung mga panahong hindi ko sila nakasama. I'm sorry, son. I'm sorry. Hingin patawad ko sa aking anak. I'm sorry kung hindi ko agad nalaman ang tungkol sa'yo. I'm so sorry if I fail you, anak. Sorry for the last years that I don't get to spend with you. I'm sorry, baby. Naramdaman ko yumuyugyug ang mga balikat nito kaya marahan kong inalayo ang katawan ko sa kanya. Namumula ang maamong mata nito, pati na rin ang kanyang ilong dahil sa kanyang pag-iyak. Marahan kong hinaplos sa mukha niya. Tumatagos sa aking puso ang bawat pagdampi ng balat ko sa maamo nitong mukha. God, thank you. Thank you for giving me my son. Babawi ako. Gagawin ko ang lahat para sa kanila ng mag-ina ko. Tama na ang panahong nasayang namin. It's the right time for me to correct my mistake. I'll do whatever it takes to win them back. Akin lang ang mag-ina ko. Call me selfish but they are mine. Mine alone. Priscilla. Tawag niya sa akin sa mababang boses. Andito ako ngayon sa garden ng bahay namin. Nagpapahangin. Hindi natuloy ang lakad namin ng anak ko ngayong araw dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa araw na ito. Hinayaan ko si Ace na makasama niya sa Kiro ngayong araw. Hinayaan ko silang magkapalagayan muna ng loob. Nung una, ilag pa ang anak niya sa kanya pero kalaunan, unti-unti na din itong nag-open up. Nakikita ko ring napapangiti na ito tuwing binibiro siya ni Akiro. Siguro nga totoo yung sinasabi nilang lukso ng dugo. Ace has never been like this to any man except for Samuel. Priscilla. Tawag ni Akiro sa akin sa mababang boses. Nandito ako ngayon sa garden ng bahay namin, nagpapahangin. Hindi natuloy ang lakad namin ng anak ko ngayong araw dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa araw na ito. Hinayaan ko sa Akiro na makasama si Ace ngayong araw. Hinayaan ko silang magkapalagayan muna ng loob. Noong una ilag pa ang anak niya sa kanya pero kalaunay unti-unti na din itong nag-open up. Nakikita ko ring napapangiti na ito tuwing binibiro siya ni Akiro. Siguro nga totoo yung sinasabi nilang lukso ng dugo.
Ace has never been like this to any man except for Samuel. Where's Ace? I ask. Napansin ko kasing hindi niya ito kasama ngayon. Tumingin pa ako sa likod niya, baka sakaling nakasunod lang ito sa kanya. Can I sit? Tanong nito sa akin bago umupo sa katapat kong upuan nung tumango ako. Nakatulog ang anak natin. Maya-maya sagot nito sa akin. Anak natin. Ang ganda sana sa pandinig, but it sound bitter for me. Narinig ko ang malakas niyang pagbuntong hininga pero hindi ko ito nilingon. Nanatili lamang ako nakatingin sa aking mga halaman na tila sumasayaw dahil sa ihip ng hangin. Maliwalas naman ang paligid pero pakaramdam ko hindi ako makahinga ng maayos dahil sa presensya niya. Priscilla. Tawag nito ulit sa akin. Alam kong may gusto itong sabihin pero nag-aalangan nito. Lumingon ako sa kanya. Pwede ba ako manatili dito kahit ngayong gabi lang? Gusto ko sana makasama at makatabi sa pagtulog ang anak natin, kung okay lang sa'yo. Sabi nito habang masuyong nakatingin sa akin. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya dahil hindi ko kayang tingnan ng matagal ang kulay abon niyang mga mata. Those mesmerizing gray eyes that I used to admire before. Ang mga mata niyang akala ko noon ay matutunghayan ko sa aking paggising sa araw-araw. Ang mga matang pinapanalangin ko noon nakasabay kong pumikit sa pagtulog sa gabi. Agad ko iwinaksa iyon sa aking isipan dahil pakaramdam ko magsisimula na naman bumigat ang aking dibdib. I had to divert my thought in order for me not to remember the pain of my past. Hindi pwedeng ganito na lang ako palagi kapag kaharap siya. Please, Priscilla, nakikiusap ako sa iyo. Kahit ngayon lang, payagan mo ako makatabi ang anak natin. Kita ko ang pagod sa mukha niya. Alam kong kagabi pa ito hindi nakakatulog ng maayos dahil nalalalim ang mga mata nito. Dinagdagan pa ng sobrang pag-iyak nito kanina. Nagdadalawang isip ako kung papayag ba ako o papayagan ko ba siya o hindi. Kung papayag ako baka isipin nito na ayos na ang lahat sa amin. Kung hindi naman baka hanapin nito ng anak ko sa akin mamaya. Hindi ganoon kadali ang lahat na isang sorry niya lang mapapatawad ko na siya. Ilang beses ko na din siyang pinatawad noon. Hindi ko pa man alam kung ano talaga ang rason niya bakit niya nagawa iyon. Hindi pa rin sapat na maging maayos kami agad. Gayon pa man, iniisip ko din kung ano maaaring maramdaman ng anak ko kung pauuwiin ko siya. Iba na ngayon, hindi na lang ito tungkol sa amin dalawa. Ace, happiness is my priority. Nakita ko ang saya sa mukha ng anak ko nung sinabi ko dito ang tungkol sa ama niya. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na agad nitong tatanggapin ng kanyang ama. Sa loob ng ilang taon, kailanman hindi ito nagtanong sa akin. Hindi din naman ako umabot sa puntong siniraan ko si Akiro sa kanya. Kahit gaano pa ako kagalit dito. He's still the father of my son, kahit balibalik ta rin man ang mundo. Alam kong darating ang araw na magkikita sila at ayoko magtanim ng sama ng loob ang anak ko sa ama niya. His relationship with his father is different from ours. Akiro and I may have no end up together but the ties between them will be forever. Please, Priscilla. Muling pakuusap nito sa akin. You can stay for tonight only. I will not stop you from seeing my son. You can visit him anytime you want. But you have to inform me in advance. Ayokong pumupunta ka dito nang hindi ko alam. I need to have my privacy and I hope you'll respect that. I said coldly. Tatayo na sana ako para pumasok sa loob dahil dumidilim na nang pinigilan niya ako. Naramdaman ko na lang na nakayakap na ito sa akin mula sa akin likuran. I'm sorry, love. I'm sorry for all the things I did to you. I'm sorry for being coward, but please, I'm begging you, give me one last chance. Napansin kong umiiyak na naman ito. Sinubukan kong kalasin ang mga bisig niya pero mas sinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Bakit, Akiro? Nung nagmamakaawa ba ako sa iyo sa harap ng altar na ituloy natin ang kasal, nakinig ka ba? Di ba hindi? Mas pinili mong talikuran ako, di ba? Mas pinili mo ang sarili mong kaligayahan kaysa ang makasama ako. Hindi ko na napigilan ang pag-uunahan ng mga luha sa aking mga mata. Ikaw lang meron ako noong mga panahon na yan, Akiro. Matagal kong pinagdasal na sana ikaw na ang para sa akin. Na sana ikaw na makakasama ko habang buhay pero anong ginawa mo?
Iniwan mo ako na parang basura. Na pagkatapos mong pagsawaan, basta-basta mo na lang ito itatapon. You don't love me. Sarili mo lang ang mahal mo. I'm sorry, love. I'm sorry. Sinubukan kitang balikan pero... He tried to explain pero pinigil ko ito. Enough. Kahit ano ba sabihin mo, hindi na natin mababago lahat. Please, Priscilla. Pakinggan mo naman muna. Let me go. I muttered. Wala itong nagawa ng marahas kung hinaklit ang mga braso niya. I'm being civil to you but it doesn't mean you can touch me freely. Like nothing happened between us. As I've said, kay Ace ka bumawit, kalimutan mo tungkol sa atin. Diretso kong sabi sa kanya. Kung mahirap sa'yong intindihin iyon, mapipilitan akong pagbawalan kang pumasok dito sa pamamahay ko. Oh, please. I forgive you, not because you deserve my forgiveness. It's because I deserve to have my peace. Hanggang doon na lang tayo, Kiro. Hindi ko na kayang harapin ang bukas kasama ka. Dugtong ko bago ako tumalikod sa kanya. Kita kong panunubig ng mga mata niya pero masasisi niya ba ako? Hindi ko pa rin maiwasang masaktan sa tuwing naalala ko ang ginawa niya sa akin. He stayed in our house that night. Good thing that I followed him that night kasi nung nagising si Ace, may sinat ito. Agad niyang hinanap ang ama niya sa akin. Every day he's coming to our house. Nakiusap ito sa akin na siya maghahatid sundo kay Ace araw-araw. He even offered to drop me in my office but I didn't allow him. Inap na sa akin na makitang masayang anak ko na kasama siya. Naging close na din silang dalawa. Tuwing hapon naglalaro sila ng basketball. Kulang na lang na ilipat niya ang mga gamit niya dito sa bahay. He spent most of his time with Ace. Hindi ko nga alam kung nagtatrabaho pa ba ito dahil pagkarating ko galing sa opisina, naabutan ko na itong nandito sa bahay at nakikipaglaro sa anak niya. I can't deny that seeing my son extremely happy with his father's presence makes me happy too. I am somehow used to his presence at home. Hindi na din ako masyadong naninibago sa kanya. Minsan nagdadala ito ng pagkain para sa lahat. Naging ka-vibes din ito ang mga kasamahan namin dito sa bahay. He really feel at home. Para nagkaroon kami ng instant na kasama dito sa bahay except that he's not sleeping here with us. Minsan kinakausap ako nito pero ramdam ko pa rin ang pagkailag niya sa akin. Siguro talagang tinatandaan niya ang pakiusap ko sa kanya na sa bata na lang siya bumawi kahit labag sa loob niya. Ilang beses ko itong nahuhuling nakatitig sa akin at agad namang umiiwas kapag nahuhuli ko. Minsan naaawa din ako sa kanya kasi hinihintay pa nitong matulog ang anak ko bago ito umuwi. At sa umaga naman andito na ito bago pa magising si Ace. Ako ang nahihirapan sa kanya. One time, I asked him that he could just visit Ace when he's free. Hindi yung halos ganito ang ginagawa niya araw-araw.